Na-confine ng 2 araw ang kanilang anak sa hospital. Mabuti na lang lagi niyang kasama si Greco sa pagbabantay sa kanilang anak. Wala namang anumang pag-aalinlangan ang mga bantay niya sa tuwing bibisita ito dahil lagi ito naka-nurse suit. Sana nga lang ay wala makahalata dahil lagot sila kapag nagkataon. Ngunit hindi laging happily ever after, ika nga. Tulad na lang ng akalain niyang si Greco ang kumatok samantalang kakaalis lang nito. "Oh, may nakalimutan ka ba?" tanong niya. "Mukhang may nakakasama ka rito." Ang boses ni Leandro ang naulinigan niya. "Leandro?" Nalaki ang mga mata niya na mapagsino ang bagong dating. "Bakit? May ibang tao ka bang inaasahan bukod sa akin?" "Aha? Wala, akala ko lang kasi may nakalimutan yung nurse na lagi naka-duty dito." "Yung lalaki?" Abot-abot ang kaba niya sa narinig. Kung sa bagay, kahit sino naman ay magtataka. 2 nurse ang papalit-palit na pumapasok sa room nila. "Oo, minsan yung babae din." Nito at lumapit sa baby. "Nakausap ko na nga pala yung doktor. Pwede na tayong umuwi ngayon." Pagkunway sabi nito. "Ngayon na?" "Bakit? May problema ba?" Nito lumapit sa kanya. "May maiiwan ka ba rito?" Of course, wala. Ano ka ba?" Niyang umiwas ng tingin at kunway aayusin na ang mga gamit ng anak. "Sino nga pala yung nurse na lalaki? Lagi daw nandito yun Wala ba siyang ibang duty?" Si Grego. Hindi ko lang alam, basta lagi lang siya nandito para i-monitor si baby." Nanahimik lang si Leandro habang pinagmamasdan siya. "Sana lang, hindi ka nagsisinungaling, Ashley. Alalahanin mo, akin ka lang." Nito at hinawakan ng kanyang muka. "Nasasaktan ako." "Talagang masasaktan ka, lalo na kung nalaman ko niloloko mo ako." "Nasasaktan ako, Leandro." "Halika na, kailangan na nating umalis." Yun lang at binitawan na siya nito. Ni hindi man lang siya nito inalalayan sa mga bitbitin. "Ako na po, ma'am." Anang isa sa kanilang bantay na siyang tumulong sa kanya. Palinga-linga siya na lumabas sa kwartong yon. Sana ay makita man lang niya si Greco bago siya bumalik sa hotel. Napabuntong hininga si Greco nang makitang kasamang umalis ni Leandro ang kanyang mag-ina. Kailangan niyang masundan ang mga ito. Dali-dali siyang tumalilis patungong parking upang makuha ang sasakyan at sumunod sa mga ito. "Alam mo, Ashley, nagtataka ako. This past 2 days, hindi ko makita si Tanda sa hotel. Hindi pa naman siya nag-check out." Habang nasa biyahe ay nabanggit ni Leandro. "Akala ko ba wala kang pakialam sa matandang yon? Bakit ngayon ay naging interesado ka?" tanong niya. "Nakakapuzzle lang kasi. Si Nurse Keisha ang naka-duty sa anak mo. But there's another male nurse na nagjo-duty sa anak mo ngayon." Kinakabahan siya sa nagiging takbo ng kanilang usapan. May nalalaman na kaya si Leandro? Ano namang kinalaman ng nurse sa matanda? "Wala. Hindi ko pa alam. But sooner or later, alam ko malalaman ko rin." "Anong ibig mo sabihin?" "Pwede ka magsinungaling sa akin, Ashley. Pero kahit kailan, hindi mo maitatago ang nararamdaman mo." "Naguguluhan ako sa sinasabi mo, Leandro." "Simple lang. You sound so secure these past few days. May itinatago ka ba sa akin? Are you seeing Greco?" Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. "Paano naman kami magkikita?" "Hindi ko alam. Sumasakit ang ulo ko sa kakahanap kay Greco. Gusto ko siyang patayin." "Ganun ba talaga kalaking galit mo sa kanya? May pinagsamahan naman kayong dalawa." Pumalakak ito na animoy nababaliw. "Talaga? Kami? May pinagsamahan? Anong klaseng pinagsamahan? Ang utos-utusan ako? Gawing alipin? Hindi tratuhin ng tama? Alin doon, Ashley?" Daman-daman niya ang galit sa bawat binitawan nitong salita. Pero hindi naman siya ang may kasalanan sa atin, hindi ba? Ang papa niya ang nagpilit sa atin dalawa na ikasal. "Ikaw lang ang napilitang magpakasal sa atin dalawa, Ashley. Dahil ako, bukal sa loob kong pakasalan ka. Kahit pa hanggang sa ngayon, yung pesting Greco pa rin ang nasa puso mo." Malakas na ang boses nito, nakakatakot siyang pakinggan. Kung totoo man ang sinabi nito, isang bagay yon na hindi niya kayang ibalik kay Leandro. Mahal niya si Greco, at si Greco lang ang nagmamay-ari ng puso niya. Nagulat si Ashley nang ibang daan ang kanilang tahakin. Hindi ito pauwi ng hotel. "Leandro, saan tayo pupunta?" tanong niya rito. "Ilalayo na kita kay Greco. Alam ko narito lang siya sa paligid. Hindi ko alam.
Pero alam kong gagawa siya ng paraan upang kunin ka sa akin. At hindi ko yun matatanggap. Bakit ba hindi mo na lang ako ipaubaya sa kanya? Ipaubaya? Nahihibang ka ba? Halos lahat ng bagay sa buhay ko ay ipinaubaya ko sa kanya. Ang aming ama, ang mafia, ikaw. Nanlaki ang mga mata niya. Tama ba? Inamin na nito magkapatid sila ni Greco? Nagulat ka ba? Oo, kapatid ko si Greco. Magkapatid kami sa ama. Lumaki akong salat sa lahat. Hanggang sa may nagmaganda loob sa amin ng aking ina. Ang aking ina na tinalikuran ng aming ama. Dahil si Greco lang ang anak niya, ayaw niya sa akin. Hindi alam ni Ashley kung paanong aaluin si Leandro. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman nito. Ngunit mali pa ring itago nito sa kanya ang katotohanan. Pero mali pa rin, Leandro. Ano ang mali? Maling ipagkain mo sa akin ang katotohanan. Katotohanan? Nakita ko ang laman ng envelope na yon. Pinasa ko. Ayoko magtanong dahil hindi ko naisip na may kinalaman yun sa atin dalawa. Pero ngayon gusto ko malaman ng totoo. Nasabi ko na sa'yo, magkapatid kami ni Greco sa ama. Sino si Sus Perez? Nanlaki ang mga mata nito. Pinakailaman mo ang mga gamit ko? Hindi. Sinungaling. Sa isang iglap ay nagbago ang mood nito. Ngayon, punong-puno na ng galit ang mukha nito. Parang any moment ay sasaktan siya. Nang huminto ang sasakyan sa isang bakuran, kung saan may isang maliit na bahay na nakatayo sa kabihasnan. Malayo ito sa mga kabahayan. Halika rito! Pinaladkad siya ni Leandro. Leandro! Aniya habang tinitiis ang sakit bunga ng pagkakaladkad nito. Nakasunod dito ang tauhan na may dala sa kanyang anak. Binuksan ni Leandro ang pinto ng unang kwarto at saka siya hinila sa loob. Boss, paano ang baby? Tanong ng tauhan. Maawa ka, Leandro, huwag mong idama yung anak ko. Pagsusumamo ni Ashley, pagkapang pa siya lumapit sa paanan nito. Kaya niyang indahin ang sakit, ngunit ang saktan o gawan ni Leandro ng masama ang kanyang anak ay hindi niya kakayanin. I like it. Gusto ko yung pagmamakaawa mo. Maawa ka sa anak ko. What if hindi ako maaawa? Leandro, please. Humisi ito na nakakaloko. Sa bandang likuran ng bahay dumaan si Greco. Ilang kilometro din ang layo ng sasakyan niya mula sa bahay na ito. Itinago niya ito sa daan kung saan mayabong ang mga halaman. Naririnig niya ang iyak at pagmamakaawa ni Ashley. Lalo siya nagkaroon ng dahilan upang magmadali at saklolohan ang kanyang mag-ina. Sumilip siya sa bintana ng sala. Nakita niya roon ang dalawang bodyguard na lagi nakabantay sa kwarto nila Ashley at maging sa hospital. Kailangan niya makagawa ng plano. Hindi siya papayag na masaktan pa ni Leandro si Ashley. Hanggang sa agawin ng atensyon niya ng isa sa mga bodyguard na may dala sa kanilang anak. Anong gagawin mo dyan? Nauli na ganyan tanong ng isa sa mga ito. Itapon ko raw, sabi ni boss. Ano? Bakit hindi mo nalang iwan sa daan? Ang sabi ni boss, itapon ko sa ilog. Hindi ko akalaing pati sanggol ay magiging brutal si boss. Hinaan mo boses mo, baka marinig tayo. Alam mo bang puro pa sana si ma'am? Feeling ko nasisiraan na si boss ng bait. Anong gagawin mo ngayon sa baby? Itatago ko na lang sa isang kwarto, tulog naman eh. Tsaka mukhang hindi naman agad lalabas si boss doon. Mukhang yayariin niya pa si ma'am. Talaga? Sayang di naman tayo makakasilip man lang. Sira ka ba? Gusto mo bang gawing alkansya ni boss yung baon ng ulo mo? Kung sa bagay, tara na nga at itago na muna natin ang baby. Sana hindi umiyak no? Kundi yari tayong dalawa. Sana nga. Lingid sa kanilang kaalaman ay narinig lahat ni Greco ang pinag-uusapan ng mga ito. Kailangan niyang unahing makuha si Ashley bago ang kanilang anak. Sa tono ng usapan ng mga ito, mukhang may hindi magandang gagawin si Leandro kay Ashley. Kinuha niya ang kanyang cellphone at saka tumawag sa isa sa kanyang tauhan. Turn on your GPS and locate me. Follow me here. I need backup. Ani ni Greco. Yes boss, we're coming. Please, be here, ASAP. Yun lang at muli siya nagmanman sa bahay. Narinig niya muli ang sigaw ni Ashley. Leandro, wag! Ashley? Aniya saka pumasok sa loob ng bahay. Nagulat si Leandro nang biglang bumukas ang pinto at nakita si Greco. Agad naman sinungaban ni Greco si Leandro upang mailayo kay Ashley, na nooy halos hubad na ang suot na damit. May mga pasarin ito sa mukha. Buti naman at nagpakita ka na sa akin. Ani ni Leandro habang nakapangubabaw kay Greco at tinundayan ito ng sunod-sunod na suntok. Hindi naman basta lang nagpadaig si Greco at gumanti din siya ng suntok hanggang sa maghiwalay sila.
Tumawa na malakas si Leandro. Tawang nakakakilabot na animoy nababaliw na. Akala mo ba makukuha mo sa akin ng basta na lang si Ashley at ang anak nyo? Tumigil ka na, Leandro. Tama na. Sigaw ni Ashley. Ikaw ang tumigil. Magbabahid kayo lahat sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nauubos lahat. Leandro, come back to your senses. May anak ka. May asawa. Si Greco naman ang nagsalita. Hindi ko anak ang isinilang ni Ashley. Anak mo yan. Alam ko. Hindi naman si Ashley ang tinutukoy ko kundi si Eloisa. Saglit ito natahimik nang marinig ang sinabi niya. At talagang inaral mo pa ng buong pagkatao ko, ha? Alam mo rin ba kung anong tunay nating koneksyon na dalawa? Matagal na, kaya nga gusto kitang kausapin. Para ano? Para bulagin ang ulo ko sa mga kasinungalingan nyo? Leandro, listen. Our father is on his deathbed now. Kailangan ka sa underground world. Lalong lumakas ang tawa ni Leandro. Hindi ko na kailangan makipag-agawan sa'yo, Greco. Sapat na sa akin ang grupong pinamamahalaan ko. Kung gusto mo, total naman, isakim ka. Kayong mag-ama, bakit hindi na lang ikaw ang mamuno? For sure, matagal mo nang gustong mamahala dyan. Hindi mo akong naintindihan, Leandro. Sus ang pangalan ko. Matagal ko nang binaon sa hukay ang pangalang Leandro. Ngayon, ako ay makikilala ng lahat sa tunay kong pagkatao. Kaya humanda ka, Greco. Hindi ako titigil hanggat buhay ka. Zeus, o Leandro man ang gusto mong itawag ko sa'yo. Isa lang katotohanan ang alam ko, magkapatid tayo. Ikaw ang aking kuya. Tumawang muli na tila ba nababaliw na si Leandro. Iyon naman ang kinuhang pagkakataon ni Greco para makalapit kay Ashley. Wow! Bravo! Ani ni Leandro sabay palakpak. Parang pelikula lang. Ang gandang pagmasdan. Dumating ka rito para magkasama na kayong mamatay. Leandro, makinig ka. Hindi ka naman dating ganyan. Malayong-malayo ka na sa Leandro na nakilala ko noon. Ani ni Ashley. Of course. Patay na ang Leandro na kilala mo noon na mabait at sunod-sunuran sa gusto ng sakit na Grecong yan. Bakit kailangan mong baguhin ang sarili mo kung alam mo namang hindi ka likas na masama? May pagkakataon ka pa. Pinapatawa mo ako, Ashley. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Buo na ang desisyon ko. Kung papatayin mo si Greco, isama mo na rin ako. Talagang isasama kita. Total wala namang iba laman yung puso mo kundi si Greco. Itinutok niya ang baril sa dalawa. Niyakap naman ni Greco si Ashley. Nanghihina na ako. Pabulong na wika ni Ashley sa kanya. Stay put. Kukunin pa natin ang anak natin sa kanila. Sagot naman niya. Tapos na ba kayo magpaalam sa isa't isa? Nakakaiyak naman. Dito lang pala magtatapos ang buhay niyong dalawa. Si Leandro naman ang nagsalita. Leave us alone, Leandro. Tama na. Ani ni Ashley habang umiiyak. Naagaw ang atensyon ni Leandro nang makarinig na sunod-sunod na pagparada ng sasakyan at may ilan din palitan ng putok sa labas. Bullshit! Ani to at sumilip sa labas. Nakita niyang ilang armadong kalalakihan na bumaba mula sa mga van. Nandito na sila. Bulong ni Greco kay Ashley. Makakaalis na tayo. Dugtong pa niya, inalalayan niyang tumayo si Ashley. Oh, ha? Hindi pa tapos. Ani ni Leandro at kinalabit ang gatsilyo ng baril. Greco! Ani ni Ashley at hinarang ang katawan kay Greco. Ashley! Greco! Bakit mo ginawa yun? Mahal na mahal kita. Hindi, lalabas pa tayo rito, lumaban ka. Habang nasa ganoon silang sitwasyon ay dumating naman ang mga tauhan ni Greco upang alalayan silang makalabas. Habang ang iba naman ay nakipagpalitan ng putok sa tumatakas na si Leandro. Lucio, tignan mo ang anak namin. Utos ni Greco sa isang tauhan habang karga ang walang malay na si Ashley. Yes, boss. Sagot naman nito at binuksan ang pinto ng dalawa pang kwarto kung saan niya pwedeng makita ang baby nila ni Greco. Nakahinga naman ng maluwag ang tauhang si Lucio nang agad niyang makita ang sanggol na himbing pa rin ang pagtulog. Kahit pa nagpuputo ka na sa labas. Agad na inihiga ni Greco ang dugoang si Ashley sa gawing likuran ng van. At hinintay ang isa pang tauhan na may dala ng himbing na sanggol. Nagtataka man ay pinagpapasalamat na rin ang kaligtasan nito. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa pinakamalapit na hospital, ay nananalangin si Greco na maging ligtas ang kanyang mag-ina. Ngayon lang siya natutong magdasal. Sa tanang buhay niya, hindi siya kinabahan ng ganito. Noon, wala siyang pakialam sa mga taong nasusugatan. Kahit pa ang pinakamatapat niyang tauhan. Ngunit ngayon, ibang usapan na pala kapag pamilya mo ang nakasalalay. Ang babaeng pinakamamahal niya at ang kanyang anak.
Agad na sinugod sa emergency room si Ashley at ang kanilang anak. Hindi niya maunawaan, ngunit gusto niya makasiguro sa kanyang anak. Tila wala itong naririnig.